Yan, naririnig mo na rin. Sa bawat paglipas ng araw, hatid ng pagkibo Errol! ng magpamesa Errol! ay sumisira sa magandang Errol! pangarap. Ano man ang iyong Naririnig mo na yung intro? at ngayon, magkampadada ka ng pangyayari. Pagkat sa bawat Okay na? nilikha, kasama ka, kaibigan. Okay, okay. Hindi, yung intro. Lunes hanggang Biyernes, Yung... dito sa Nakamonitor ba kayo? Mag-monitor kayo. Radyo Kawal Pilipino. Kasama ka, kaibigan. Yan, maski sa... wala. Maski. Nakikita ba ito yung intro? Hindi, di ba rin? Standby lang. Sige, standby lang. Papasok na ako. Okay, standby lang. Facebook, Leader News Philippines is live now. Leader News Philippines presents KAMAONGASCRO anchored by veteran broadcaster AROLLDACAME live worldwide daily, Monday through Friday. For comments and suggestions, call or text plus Standby lang, standby. 637-494-21752 plus text rate 949-736-5000 smart. Please like, comment, and share our pages so more people will be informed. Okay, magandang gabi, Luzon, Mega Manila. Naririto na naman po ang ating programang Kasama Ka Kaibigan. Ang programang Kasama Ka Kaibigan ay ang programa po na Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po nyo kaibigan, ang bulagkaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Sama po natin, ating po naman Technical Director Sergeant Dexter Rata, Philippine Air Force. Magandang gabi po sa ating Group Commander Major Alwin M. Maneja, Philippine Army. Sa ating Deputy Commander, Station Manager, Captain Aldrin Albendas, Philippine Army. Magandang gabi sa ating po naman Commander, CRS AFP, Major General Bienvenido Datuin Jr. AFP. At siyempre, magandang gabi po sa ating Chief of Staff General, Carlito Galvez Jr. AFP. Magandang gabi. Hoy! Gising! Walden? Oo. Maraming salamat, Caramel. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras, ika-7 hanggang ika-8 ng gabi. Ako po, si Redentor Oro. At binabati natin ang ating po namang mga tagapakinig dyan po naman sa Bangkok, Thailand, sa Assumption University, Miss Vicky Villanueva Yenyen, at Chan Yenyen, at siyempre si Zarina. At magandang gabi po kay Lieutenant Jerome Hakuba, ang Project Officer po ng Project Abagdaka Department of National Defense. Sa kanyang wife, Ma'am Rachel, good evening. Sa lahat po ng opisyalis, membro ng Katipunan na mga kawal na may kapansanan Incorporated. At siyempre, kasama na po natin yan. Nakabati ka na, Redentor, di ba? Oo, nakabati na ako. Oo. Okay, kasama na po natin Mr. Errol Barba, ang Pangulo po ng Mayor MRR, the Economic Council. Magandang gabi sa iyo, Errol. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Magandang gabi sa iyo. Kasamang Romel. Yes, good evening. At batiin mo yung ating mga kasamahan. Yung mga ating tagapakinig dyan, kakain na ba kayo? Yes, Napuno siyempre. na po ba? Oo naman. Pinabati lang ko na. Okay. Mas magandang kung makinig mo na. Yes, okay, Errol. Mr. Errol Barba. Ano po ba itong MRRDECC? Ang MRRD-NECC po ay Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. Okay. Ito po ay non-government organization which is sectoral in nature. Sektoral ito. Ibig sabihin, pag sinabing sektoral, handyan nakapaloob
sasabihin ko na ha, dahil ang kinikilala ng National Anti-Poverty Commission na basic sector yung 14, di ba? Isa dito yung PWD, ang ating mga kapatid na magsasaka, kapatid na mangingisda, mga kapatid nating indigenous people or mga katutubo, at iba pa, kababaihan, youth and student, mga bata, di ba? Yan yung batayang sektor na sinasabi natin Opo. bahagi ng sectoral council na ito. Tama ba? Opo. Okay. Ano ngayon ang bali objective ng sektor na may kapansanan nakapaloob dito sa MRRDECC? Alam po naman natin na ang ano ng gobyerno natin ngayon, adikain, ay pagbabago. Tayo po ay malaki ang ating magiging role dito, lalo na sa advokasya Yes. ng kanilang adikain. Siyang tunay. Hmm. Okay. Ano yung magiging bahagi nga natin, tayong mga persons with disability? Sa pangunguna mo bilang ikaw ang Pangulo. Una nga po yung advokasya. Marami pong mga programa na maganda ang ating gobyerno Yes. na hindi na siguro nakakarating sa lahat sa atin. Kaya nga po tayo nandito. Yan ang ating adhikain, Errol. Mga PWD natin, lalo na sa mga lalayong lugar, ay malaman nila kung paano at sino ba ang dapat na mabiyaan itong mga benefisyong to. Yeah, oo. Sa ngayon, pag-usapan natin ang unahin natin, balikan natin yung kahapon na hindi natin napagpatuloy. Natatandaan mo yan, Mr. Errol Barba. Ako. Yung ating engagement sa DILG. Ano yung gusto natin ipaabot sa Department of Interior and Local Government, particular sa ating Secretary Eduardo M. Anyo? Sisimulan po natin yan kung paano po ilalahad po namin sa inyo kung paano nagsimula ang tinatawag na engagement. Okay. Marso 12 po, tayo po ay nakipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government sa pangunguna po ng ating Undersecretary Austin Panadero. Ito po ay patungkol doon sa inilatag nating partnership ng DILG at PWD sector sa pangunguna po ng National Monitoring Coalition. National Monitoring Coalition. Siguro balikan natin yan para maintindihan din nating mga tagapakinig. Aside doon, ibig sabihin itong MRRDECC ay nakapailalim pa dito sa National Monitoring Coalition. Ang nauna po kasi bago po yung lumabas yung MRRD NCC, kami po ay nakikipagtalastasan na sa DILG. Okay. So, So nga po, itutuloy ko, March 25, nagkaroon ng initial presentation of agreement sa pangunguna ng DILG at DSWD kasama na ng NCDA o National Council on Disability Affairs. Kalisabi nito ay lumabas ang Memorandum Circular 218-49. 218-49. Okay. Lumabas po yun. June 11 po. Ano muna itong circular? Pwede ba maibanggit natin? Regarding what itong circular? Ang isa po kasing issue na na-raise, lumabas po ay yung non-compliance of LGU with the requirements of creation of PIDAW. Okay. Ito yung dapat tumupad ang mga local government units doon sa sinasabi ng Republic Act 10070, which is dapat magkaroon ng creation ng PIDAW Office, Persons with Disability Affairs Office, sa bawat munisipyo, syudad at lalawigan. Tama ba? Apo, ang naging sagot po nila ito Okay. ay makasama ito sa SGLD, yung tinatawag na Seal of Good Local Governance, Okay. na may indicator sa pag-establish ng PWD na with clear process of the selection of heads. Okay.
So, ibig sabihin, bahagi na ngayon para makuha ng isang local government unit ng munisipyo, syudad o lalawigan, dapat ay merong isa sa magiging requirements para maging ang kilalanin ng isang munisipyo, syudad o bayan para sa seal of good governance. Tama ba? Yes, opo. Okay. Kasabay po nito, nagpalabas din sila ng template na nakalagay po doon na ang mga local government ay pinagsasabit ng plans and projects for PWDs. Okay. So, bali, aside doon sa establishment of PDAW office as para doon sa kanilang pagtalima sa Republic Act 10070 ay dapat may mga proyekto ang isang munisipyo para sa may kapansanan. Ganun ba? Opo. Okay. Oo. Tuloy-tuloy tayo. Opo. Isa rin po doon sa issue na na-raise doon, na nagkaroon ng concern is yung lack of access in local social programs for PWDs. Lack of success in social programs for PWD. Social programs, so. Opo, ang naging sa kasagutan ko na yan, ang DILG po ay nag-issue ng isang memorandum to all NCR, muna po ito, directors, and MLGOO, dated 10 April 2018, to update the creation of PDAW and inventory of care and support program provided by LGUs to PWD. Okay. So, doon sa circular na yon, ano na yung sagot ng mga local government units within Metro Manila doon sa Ito nga po, nung June 11, 2018, lumabas po yung Memorandum Circular 2018-89. okay. Ano yung laman ng circular na yun? Ito po, ang laman po nito ay yung guidelines of engagement of CSO, Engage, Civil Society Yeah. Organization. engagement. Civil Society Obligation po, guidelines on engagement of CSO Okay. or Civil Society Organization. Ang definition po nila ng CSO, Civil Society Organization, is a non-government and non-profit association that works to improve human conditions. Okay. Ang basic type po nito na CSO is NGO, civil organization, cooperative, social movement, professionals, and business group. Okay. Tuloy tayo. Apo. Terol. June 13, nagpadala muli po kami ng letter of proposal para doon sa sinasabing partnership. So, bali, yung dahil dito sa proposal nyo, ano naging sagot ng DILG? Ito nga po, kaya nga po, ang sagot nga ito ng engagement ng MC. Ay nagkaroon po ng uli ng meeting ng August 24, nakipagpalastasan po ulit tayo sa kanila. Masyadong ang dating Errol parang yung siguro yung ano na yung naging parang mga naging kaganapan doon sa mga pag-uusap na yan regarding doon sa yung issuance of the circular. Noong August 24 po, nagkaroon ng isang agreement na magbigay ang sektor ng basic or minimum or basic services na iain sa kanila at pag-aaralan nila at ilalagay nila sa SGLG or gagawan nila ng memorandum circular for implementation. Seal of good governance, bale. Bali po ganon, Okay, standby ka lang kasamang Errol at papasukin muna natin si kasamang Redentor. Standby ka lang, huwag kakakalas ang biglang ulat ni Redentor Oro. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines o AFP na bibili lamang ng kinakailangang mga military equipment sa Israel. Siniguro rin ng Pangulo na palalakasin nito ang kooperasyon nito o rito sa Israel sa larangan ng trade at investment.
Nagpasalamat naman si Israel President Rivlin sa Pilipinas dahil sa pagtulong sa mga Hudyo sa panahon ng Holocaust. Si Pangulong Duterte ang kauna-unahang Pilipino leader na bumisita sa bansang Israel. Tinapos na rin ng Pangulo ang kanyang 4 na araw na pagbisita at nagtungo naman ito sa bansang Jordan. Anong oras, Predentor Oro? Ang oras, ganap ng alas 7:24. Okay, tuloy tayo. Balik tayo po kay Mr. Errol Barba. Kasama Errol, magandang gabi sa'yo. Uli. Ang magandang magabi po. Balikan natin yung tungkol dito sa yung implementasyon ng RA 10070. Siyempre, may mga circular na tayo na nagtatakda o nagpapasabi sa ating mga local government units na, ano ba yun? Errol, baka pwede. Okay. Ano yun? Ano yung mga naging pangyayari na resulta ng mga circular na yan? Ito nga po, ito sa ngayon, yung pinapa-submit po sa amin ay tungkol dito sa minimum services. Kaya nga po kami nangangalan. Hindi, tumalima ba, Errol? Tumalima ba yung mga local government units natin within Metro Manila doon sa circular na pinaikot ng ating Department of Interior and Local Hindi Government? naman po kasi nagbigay sila ng mga listahan ng mga may PIDAW na. Okay. Ang PIDAW ba natin, Errol, ang PIDAW ba sa buong Metro Manila ay in place na sa lahat ng syudad at isang bayan? Bali po dito sa kanilang report na sinabmit sa amin, kasi po nagganon po sila kasi dalawang po klase ang PIDAW, is yung PIDAW with ordinance Then, and yung executive order. okay. Opo. Bali sa report ng DILG, Metro Manila, kompleto na ang PIDAW natin dito sa Metro Manila. Ano po, ang basic po sa kanilang report dito, Meron pa bang hindi na po comply? namin, is 3 na lang ang wala. Yung 3 na to. Sino ba ito? Para alam natin, manawagan tayo. Anong bayan ba yan? Siyudad. Muntinlupa, Mhm. Paranaque, and Makati. Pero alam po namin na Makati may ng executive order. Executive Order Creating Persons with Disability Affairs Office, yun ba? O anong executive order yung pinalabas nila? Meron na bang functional Persons with Disability Affairs Office ang Makati? Wala pa. Base po nga sa kanilang kasi Report ng DILG, merong executive order. Na po. Anong executive order? Anong laman ng executive order na yun? Ito ba ay Hindi ko na ito ba ay pagtalima sa sinasabi ng Republic Act 10070 na dapat, katulad ng Makati, isang malaking syudad, nangungunang syudad, siya dapat ay maging ehemplo para magkaroon ng Opo. Persons with Disability Affairs Office na functional. Tama ba? Opo. Kaya po ito, kinakalap nila yung talagang eksakto na report. Ano? Kasi po doon sa base sa report, Din. kung executive order, maraming Ha? hindi pa talaga tumatalima. Creation, kasi po yung executive order is creation lang ng office. Creation of an office. Pero, Opo, ang ordinansa po kasi, ang importante po kasi yung ordinansa. Yung ordinansa po kasi yung pagtupad doon sa batas. yun yung pagtalima doon sa RA 10070, yung Establishment of Persons with Disability Affairs Office sa bawat bayan, syudad o lalawigan. Ibig sabihin, institutionalized. Magiging, hindi na yung pag-EO kasi, pwedeng pagpalit ng susunod na manunungkulan, hindi ma-implemento, di ba? Yun yung esensya ron, no? So, dapat sundot-sundutin natin yan. Kaya, opo, kasi po, ang nangyari po kasi, sa pananaw namin, Mhm. is in compliance lang para makapasok doon sa SDLG. Kaya Okay. naglalabas sila ng EO. Compliance pero dapat ang ginawa ng DILG hindi yan i-consider na compliance dahil EO dapat ay
city ordinance dapat. Di ba? Opo. O, ano pa ba na dito sa Metro Manila? Ano sa Metro Manila pa? Muntinlupa? Wala. Mm. Wala. Opo. Aba, ang Muntinlupa during that time na sinisimula natin ang advokasya para magkaroon ng opisina sa bawat munisipyo at syudad, yan ang unang-unang friendly na bayan, na syudad. Di ba? No. O, ba't? Meron pa pong mga kategorya kasi yan. May nakalagay pa dito sa binigay nilang papel sa amin. May nakalagay pa dito yung LGU na may PIDAW with head. LGU na may PIDAW focal. Vocal person na. Yun muna ang sa kanila. Person lang. Bali, Oo. ang... Pag EO po kasi focal lang ang nakalagay doon pag EO. Pag iyo, vocal person. Kaya ang Makati, vocal person lang. Opo. So, parang ang dating, sana, hindi yan i-consider ng Department of Interior and Local Government na basihan para sila ay mabigyan ng seal of good governance, di ba? Opo. O yan. Naintindihan po natin. Isa-isa natin yan, Erola. At babalikan kita, magpapakilala lang tayo ng ating po namang himpilan. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo po ay nakatutok sa 1134 kHz, DWWD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 7:30 p.m. Meron. Sila'y Okay lang, sir. tunay na mandirigma. Tagapagligtas sa panahon ng kalamidad. Hindi kita ngayon. Babalik tayo. Naglilingkod bilang manggagawa. Wala tayo sa station ID tayo. Tagasulong ng proyektong pang-infrastruktura. Tagapangalaga ng konstitusyon. Mark? Sila ang mga Sige. kasang ng Philippine Papasok na yan. Army. Maaasahan sa anumang larangan. Pagbabalik natin. Saan man at Sabay lang. kailanman. Okay. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Army, OPSPIA, KBP at ang himpilang ito. Saan ka pupunta? Safe na tayo dito. Hindi na tayo binabaha ni Anday. Wala bang ibang makakagawa niyan? Wala ba kayo pahinga? Baka ano bang mangyari sa Bumabagyo Bakit ka pa aalis? Dito ka na. Isa. Baka ikaw pa madisgrasya. Don't worry. In ROTC, we not only train your children what to do, we train your children to know what they're doing. Standby lang. They're trained to be prepared. Ang patalastas na ito ay isang pagpupugay sa mga batang bayani ng ating bansa, sa mga tumulong sa hagupit na Undoy at Pepe at iba pang Standby. Ang ganda. Wala ba kayong laptop na para makuha niya? Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa pagkakita, di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Nakasit bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan kasama mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang yugto na. Ito mo rin po ang inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Pambaldo Constantino San Pascual po, kasama natin. Redentor Oro. Ayan. At muli po natin binabalikan si kasamang Errol Barba, ang Pangulo po ng MRRD
Magandang evening muli, Errol. Magandang gabi po ulit. Errol, ano lang ako, giisip lang ako, bakit ipinangalan nyo, monitoring ang yung inyong organisasyon? Ang napag-isipan po namin ay hindi namin makita kung ano ba ang reporting na ginagawa. Kaya tinitingnan namin, wala ba tayong karapatan na tayo ang tumingin kung tayo ba ang mga batas ba na inilalabas ay natutupad. Nakita namin ang urgency po ng monitoring. Kaya naisip po namin na sino ba ang dapat mag-monitor na dapat ang partner ng ahensya? Yeah. PWD, dapat PWD rin. No, dapat yung concern na sektor, no? Like halimbawa, women's sector at tungkol sa mga implementasyon ng anumang batas para sa kabutihan, benepisyo ng mga kababaihan, dapat kasali sila. Part ng monitoring unit. Opo, nagbigay kami ng 3 recommendation sa DLG for intervention and appropriate action nila. Number 1 is conduct of national consultation in the development of monitoring mechanism in the implementation of disability laws at local government unit with budget support of the DILG. Yun po una. Sa aming pangalawa po, institutionalize the representation of person with disability as representative in the local government council and other local special bodies down to the barangay. Bali, yung nabanggit mo rin yung representation sa local government units, yan yung bahagi na rin ng participation in governance, di ba? Opo. Ang alam natin dyan, meron na yung meron sir yan may executive order number 9, EO number 9, yung OGP, yung Open Government Participatory under Office of the Cabinet Secretary. Kaya nga, alam ko, Noong December po yan ng 2016. maski nung wala pa tong EO na to, alam natin, meron na rin sa, na meron na rin, EO9 po. EO9 muna, o EO1 muna po. kaya, di ba, na participation in governance, na ang ibig sabihin, anumang sektor ng lipunan ay dapat bahagi ng mga mag-participate sa governance in local, no? Like halimbawa school board, dapat may representative diyan ang civil society, no? School board, yung pleb, yung peace, yung POC, Peace and Order Council, lahat ng mga local special board dapat may representasyon ang ating sektor o lahat ng sektor ng society, di ba? Sa katunayan po, nandun po yan sa Section 23, Article 2 of 1987 Constitution. Iyon ang sinasabi ko, na matagal na, siguro pinapaalala na lang ng Executive Order number 9, di ba? Opo, at yun din po yan, yung Section 67 of Republic Act number 10964. Di ba? Kaya nga ito ay yan po yung General Appropriation Act of 2018. yung GA 2018, no? So, dapat yung mga laws na ito, iuman siya kung ano man na mga kautusan, dapat ay namomonitor nga. Tama yung inyong hakbang na magkaroon ng monitoring council. Opo, hindi naman po natin pero hindi po natin alam kung yung bang nire-report ng local DILG natin sa taas, yung tama bang Message report. MRRDNEC CPWD Sector National. Yes. Please, good evening. Hanggat hindi natin nakikita. May nag-text sa atin sa grupo, good evening, kung sino ka man, di nabanggit yung pangalan. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Ang maganda kasi dito sa atin, lalo sa programa natin yan, marami talagang nakamonitor. Yan ang katunayan, yung ating sektor, hindi lang yung sektor na may kapasanan. Sapagkat nakikita nila yung mga pangangailangan natin. Dahil sabi nga yung less in life, dapat mas merong marami siya sa mga batas, di ba? Yeah? Apo. Yeah. Kaya yung ginagawa natin. So, sa monitoring council na ito, na inyong binuo,
lahat ng basic sector ay magkakasama. Ano na yung masasabi nating magandang naging resulta nito sa ating sektor na may kapansanan? Like, alam ba, ano na ba nangyari sa monitoring nyo regarding yung BP 344, yung implementation of that batas pambansa, o yung katulad nga na pag-uusapan natin kanina lang, yung implementasyon ng RA 10070 within Metro Manila lang, sabi mo nga, ay may 3 pa na syudad na hindi tumatalima sa RA 10070. Di ba nakakalungkot yun? Base po yan sa report. Base po yan sa report nila po Kaya nga, ayon sa kanilang report, kaya nga hindi-himay natin, Errol, di ba? Bumabase tayo sa kanilang ulat. Ito ay, siyempre, ang mag-uulat dito sa DILG National ay yung mga DILG local, di ba? Yung mga municipal local government officer, yung city local government officer, di ba? Kaya dapat, siguro, yung sa susunod na pag-uulat nila niyan, ay maging ano na to, ma-institute. Maging ito na sa susunod. Oo, maganda na. Ordinansa na siya. Talagang yung compliance doon sa sinasabi ng RA 10070, which is the Republic Act, na dapat po ay magkaroon ng bawat city government, municipal government ng PWD Affairs Office. Di ba? Ang required lang naman, di ba? I-correct mo kung tama ako or mali. Yung di ba, dapat yung third class municipality, second class, first class cities, sila yung dapat magkaroon ng Persons with Disability Affairs Office, di ba? Ordinansa dapat departamento yun. At lilinawin pa natin, Errol, itama mo din, kung di ba ayon sa batas, dapat ito ay hindi nakailalim sa city, municipal, or provincial social welfare officer. Tama ba ako? Dapat na po siya, pag may ordinansa na po siya, hindi na po siya under ng social welfare officer, kundi siya ay ka-level na. Yes. At ibig sabihin, ang creation as a department under the office of the mayor. Yes po. At kaya, pag under office of the mayor, simple, kita-kita na ito ay ka-level ng lahat ng departments within the local government unit. Opo, yun ang sinabi natin. Kaya nga kasi maraming naliligaw kasamang error Kaya idinidiin ko, it is under office of the mayor, which is ka-level niya. Lahat ng department head under office of the mayor. Tama? Yes po. So, kayong mga MEPIDO na pwede po di ba, tama lang yung makipagtrabaho tayo, like halimbawa, PIDO ka na, makipagtrabaho ka sa social welfare officer, okay lang, di ba? Kailangan yan. Pero hindi kanya ilalim. Hindi po. Partnership po yan. Yes, partnership. Pero hindi po yan ang ginagawa natin. Yan po yung ginagawa ng National Monitoring Coalition is partnership. Okay, at sa magandang pag-uusap natin, huwag ka muna kakalas. Kukunin muna natin ang biglang ulat ni Redentor Bocalden Oro. Pinalikas na ang libo-libong Pilipino sa Libya matapos lumala pa ang nagaganap na kaguluhan doon. Ayon kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano, hinikayat ang Filipino community doon para sa voluntary repatriation matapos magdeklara ng Alert Level 3 ang Libya dahil sa sunod-sunod na karahasan at banta sa kaligtasan ng nasa 3,500 Pilipino na nananatili sa bansang Libya. Sa ilalim ng Alert Level 3, hinikayat ang lahat ng mga Pilipino sa Libya upang simulan ang paghahanda para sa paglikas. Okay, yan po naman ang biglang ulat ni Redentor Oro. Balikan natin, Mr. Errol Barba ng MRRDECC. DNECC. Ayan. National yung scope nito, di ba?
National, scope within Errol is national, di ba? So, yun. Napag-usapan natin ano yung hanggang doon sa yung mga inire-report ng Metro Manila Local Government Units o yung kanilang local government officer. May kulang pa yung 3, no? Sana maging ehemplo para sa buong Pilipinas. Itong Metro Manila, talaga namang kwalipikado sila eh. At, di ba? 100% na kwalipikado para mag-establish ng opisina, di ba? Opo. So, ano kaya nagiging problema nila sa tingin mo? Sa report, like yung Makati, ano pa lang siya, EO. May executive order na po siya. Executive Pupunta orders. na po siya doon. Sana pumunta na siya doon, di ba, Errol? No? Opo. Ang alam balita po namin is, December. December. Opo. Lalabas na yung... ordinansa po, dumadaan pa sa proseso ang ordinansa. Siyempre, Yata yan. pag-uusapan pa yan sa Sangguniang Panlungsod at magkakaroon pa yan ng 3 beses na pagbasa, di ba? Opo. At siyempre, dapat may kaakibat ng mga tamang budget yan dahil hindi tatakbo ang opisina kung walang maayos na budget. Message PWD Yeah. Go National Summit 2019 TED. Di ba? So, yung kailangan manawagan na rin tayo sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa ba, focal person pa rin? Sa report. Yata sila ngayon. Meron na yata ngayon ang Muntinlupa. Yung isang ilang bali, 3 sila? Ha? Bago lang po yung ordinance nila. Ayan, very good. Kagagaling, maaaring itong report na to is pa to kasi bago lang po rin yung yung Muntinlupa galing Timbok. Pag pinakita na sa akin yung ordinansa, meron na po rin sila. Meron na siya. Okay, Doc, so, bali ano na lang. Talagang kung titignan natin, compliance na rin sila dahil nga lahat-lahat ng Metro Manila, no, kaya lang sana parawagan natin ay maging city ordinance para talagang ito yung sinasabi ng batas no? Hindi, ang panawagan po natin to, sana hindi ang application nito ay may full implementation sa lahat. Yes, sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas dapat. Kategorya, ako. Buong Pilipinas, pari doon sa kategorya kung saan sila pumasok. First to 4th or 5th to 6th. Yeah. Class of municipality. Yes. Depende po sa class of municipality. Kaya nga, yun po, kasi dahil nga dun sa monitoring natin, dapat na-report natin yan dito sa pamagitan ng ating himpilan ng programang Kasama Kasi Kaibigan. kung makakatulong tayo dito, kasi kung yung pong mga kasamahan natin, lalo na yung mga nasa namumuno, sa mga federasyon, mga level, kung ipadahil sa tulong ng inyong istasyon, ibigay nila sa inyo kung ano yung mga meron na, wala pa. Yes, dapat ma-report nila para... Tayo magbigay na ngayon, tayo mag-submit sa kanila ng report. Kaya, oo. Kung meron po kayo, nananawagan tayo, lahat ng leaders, alam ko marami nakatutok sa ating programa ngayon, kasamang Errol, sa lahat ng mga leaders na gusto talaga natin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng sektor na may kapansanan. At siyempre, ito ay bahagi na natin bilang isang bahagi ng lipunan na maisaayos natin yung ating sektor at kung ano man yung mga hinihingi at kailangan dahil ito ay nasa batas, malaman din ng gobyerno. At sa pamamagitan ng ating programa kasamang Errol, ang programang Kasama Kakaibigan, tayo yung magbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng mga organization na may kapansanan na ang gobyerno ay may programa, may proyekto para sa ating sektor. Unlike dun laging sinasabi, ewan natin kung yung ibang masasabi natin nasa kabila, kung ano mang kabila yan, meron pong programa at talagang ipapaabot namin sa inyo sa pamamagitan po ng programa. Diba? Ang isang nito natin, kakailanganin po natin ang tulong ng bawat isa rito kasi po ang mukhain natin dito, kung saan locality ka nandoon, doon ka na mag-monitor. Oo, yan. Kailangan kami pa pumunta sa lugar mo. At reporting na lang. Kung locality, i-designate ka sa locality mo,
depende sa iyong posisyon, ikaw na magmumonitor doon at ipadadala mo dito. Yes, at ito po ang partner ng National Monitoring Council Coalition ni Mr. Errol Barba at ng sektor ng may kapansanan. Basta wag lang po reporting nyo ay i-qualify pa naman natin yan para siguraduhin baka naman wag po kayong pagagamit sa anumang pong sitwasyon katulad po sa malapit na eleksyon. Ayan, wag po tayong sumama doon. Kaya lang po, di ba? Ako ang isang advantage nito ay magkakaroon tayo ng comparison. Base doon sa report nila, at base din doon sa ating nakalap na mga data. Oo, makakasiguro tayo na ito'y tama sapagkat galing sa DILG. Katulong natin ang DILG. Tingnan natin kung ano ba may diferensya. Oo, doon. Kung hindi magtutugma, At doon, kulang. yes, at doon natin makikita kung paano natin ilalapit ano man yung pagkukulang ng isang ahensya ng gobyerno. Kung halimbawa, hindi sa compliance doon sa sinasabi ng batas, iyon doon tayo babase. Kung ano sinasabi ng batas, wala po tayong anumang ituturo kung ano-anong mo yan haka-haka mo lang. Walang programa sa ganung lugar. Meron. Wala pong itsapwera sa programa po. Di ba? Kung sabi nga niyan, it takes two to tango. Yes. Kailangan, gagampanan din natin ating tungkulin. Kaya kami rin po, kailangan namin ang bawat isa sa ating mga kapatid sa PWD sector na makipagtulungan sa ating mga gawain kasi hindi naman po ito kakayanin din ng ilan. Yeah, ito po ay combined effort para tayo magtagumpay. May pakanya-kanya po tayong party na even in a small way, ay makakapag-contribute tayo. Tsaka lagi natin titignan para iisa tunog, iisa sayaw, para po tayong symphony orchestra na may kumukumpas na ang tunog ay walang umuulpot para maging sintonado. Kasi nga, di ba? Yun yung basihan natin na tama, kung ano yung tugtog, yun ang sayaw. Hindi yung salong-salungat. Aralin muna natin, katulad halimbawa, programa ng gobyerno. Kung di man nakakarating sa lugar nyo, ipaabot nyo po sa DILG through this program at papaabot natin nila Errol Barba para makarating sa tamang ahensya. Di ba, sir? Kaya nga po, nagpapasalamat ako din doon sa technical working group ng Message PWD Go National Summit 2019 Jun. Ha 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 by and Henry Selak OKOP. Ito po ay para sa lahat. Sa inyo po, nagpapasalamat po kami. Sana kayo maging daan para ipatid sa kanila kung ano man yung ating mga pangangailangan din. Kagaya niyan, kung pwede ba po na yung istasyon nyo, maging daan natin sa pakikipagtalastasan, lalo na yung sa malalayong lugar, napakaganda po yun na atikain. Yes, standby muna at babalikan ko si Redentor Bukal Oro sa kanyang biglang ulat. Dalawang sasakyan ang nahulog sa bangin na ikinasawi ng 4 katao at pagkasugat ng 8 minuto na lamang. Nang 7 iba pa ang magkakahiwalay na insidente sa lalawigan ng Mountain Province. Unang naganap ang sakuna dakong alas 7 ng umaga nang mahulog sa bangin ng isang Toyota Land Cruiser Prado na may plate number SKD 767 na may sakay na 7 katao sa 250 metrong malalim na bangin sa matadik na highway ng barangay Tambingan, Sambangan, Mountain Province na kung saan ay 2 sa mga ito ang nasawi na inaalam pa ang pagkakakilanlan maging ang 5 nasugatan. Salamat, Redentor Bukalden Oro sa iyong biglang ulat. Balikan natin, Mr. Errol Barba ng MRRDNECC. Magandang gabi muli, Errol Barba. Magandang gabi po ulit. Hi, talagang ganyan ang pagkakataon. Lagi tayong merong pansamantalang pagpapaalam sa ating palatuntunan. Yung iyong pagbate at yung iyong panawagan sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, lagi po kayo makikinig. Una dito sa istasyon na to. At naway nabigyan ka namin kayo ng mga impormasyon
kung may mga suggestion po kayo, ipaalam nyo rin po para may parating din namin sa kinaukulan. Baka may papatingin ka. Papasalamat. Pasalamat po in behalf po ng MRRD, NECC, at sa bumubuo po ng National Monitoring Coalition. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at yung mga tagapakinig ng programang to. Kasama ka, kaibigan. Ako, ikayatin niyo po na makinig sila dahil ito po ang mga impormasyon na hindi naman kayang ipaabot lang ng basta-basta sa inyo. Ito po ay malaking bagay na malaman nyo. Message MRRDNECCPWD Sector National. Chicky send a sticker. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, thank you very much. Errol. 754. IWA's Muna Southport. Message MRRDNECCPWD Sector National. Please subscribe. Okay, yan po naman si Errol Barba, ang Pangulo po ng MRRDNECC. Okay, at binabati po natin yung mga maingay dito sa ating cellphone. Ano po, Chicky Solano, isa rin po siyang membro o opisyalis ng nabanggit pong MRRDNECC. Ayan. Good evening sa inyo lahat. Sa lahat-lahat po ng mga kasama natin sa sektor na may kapansanan ay tayo po ay nagpapasalamat sa pagsuporta niyo po sa ating palatuntunan. Director, Bago ako magpaalam, Carmelo, binabati natin yung ginanap na ika-8 bantayog sa wika sa Pilipinas na pinasinayaan nga ng Komisyon ng Wikang Pilipino bilang pagpaparangal sa wikang Tagalog ng lalawigang Batangas. Yung Carmelo. Bago tayo magwakas ang programang Kasama Ka Kaibigan, babasahin lang muna natin itong isang naganap ngayong araw na ito. Alam nyo ba na noong ika-6 ng Setyembre taong 19,000, malugod na tinanggap sina Emilio Aguinaldo at kanyang mga tauhan sa kanilang pagdating sa Palanan, Isabela. 56. okay, yun po naman, meron na tayong ilang minuto, Redentor Oro. 4 na minuto na lang. May huhup no? Sama ba yan? Okay, yun po naman. Ilang minuto? 4 na minuto na lang. Nag-iingay yung aking cellphone, marami po nagte-text at nagpapabot ng kanilang pagbate, no? Happy listening kila Cristel, ayan, kila Denise, at sa iba pa po. At mula po naman dyan sa Palawan ay center, kay Ernst Ernie Heredero, ayan po naman, meron po silang mission dyan. Nagtuturo sila ng yung paggamit po ng computer para po sa mga may kapansanan sa paningin. Ayan, Ernst Ernie Heredero, yung classmate ko na ngayon na mamayagpag, guru na po yan, no? At si Mr. Vic Rescober, ang Vice President po ng Philippine Blind Union. Sila po ay kasalukuyang nasa Palawan, no? Sa Puerto Princesa City. Ayan po, kaya sa marami nagtatanong, ang dami na rin nila nakikita Redentor. Oo. Na mga bulag, PWD sa kalsada. Hindi po yan katulad ng araw, nakalahad ang kamay. Ngayon po, gumagamit sila ng kalsada para makarating sa kanilang trabaho, eskwelahan, at negosyo. Yan ngayon ang ating mga persons with disabilities. Di ba, Redentor? At anong oras? 2 minuto na lang ang magwawakas ng programang Kasama Ka Kaibigan. Okay, sabi ko, sasabihin mo. Talaga naman, no. PWD rin kasi. Okay. Yan po, at siyempre, samantala na po tayo magpapaalam at binabati muli natin ang sektor na may kapansanan at lahat po ng sektor na nakapaloob
sa National Anti-Poverty Commission. Yung 14 po na batayang sektor. Paalala po, tayo pong mga PWD Sectoral Council ay merong pagpupulong na gaganapin sa Bayview Park para po sa ating meeting September 13 hanggang 16. Ayan. Okay. Antabay po sa palatuntunang Pilipino muna ng Kuya Tong Baratong at Redentor, ang iyong pansamantagal na pagpapaalam. Ako po ang inyong lingkod, Redentor Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa inyong pakikinig sa programang Kasama Ka Kaibigan namin ni Carmel San Pascual. Maraming salamat po. Okay. Salamat po sa ating nakagapay, sa ating Technical Department, Sergeant Dexter Orata, Philippine Air Force. Salamat din po sa ating Group Commander, Major Alvin M. Maneja, Philippine Army. Sa ating Deputy Commander, Deputy Group Commander, Captain Aldrin Almendras, Philippine Army. Commander, CRS-AFP, Major General Benvenido Datuin Jr., AFP. Sa ating Chief of Staff, General Carlito Galvez Jr., AFP. Ito po ang inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan. Romualdo Constantino San Pascual po para sa programang Kasama Ka Kaibigan. Ito 7. ang DWD, Ay, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio.